Sinaksak natin to, itatama niya lang yung kung ano yung konsumo. Galing. Imaginin mo, sa 10 watts pala, yung 25 watts na yan, pwede niyang pababae na kung saan, doon sa 10 watts, gagana, walang nabago doon sa function ng ilaw. Ang bawat appliances na pwede niyang basahin kapag ikinonect natin dito sa demo kit na to. Compare doon sa kontador, pagka kontador ang babasahin natin, lahat ng nakukonsumo ng buong bahay, nagre-register sa kontador kasi ang binibilang niya yung kilowatt. Ang binibilang nito, wattage consumption. Tulad nitong ilaw, ang wattage consumption niya is 41 point something. So, ibig sabihin, yan yung kinukonsumo ng ilaw na yan kapag ka binuhay mo dito sa bahay na to. Ibig sabihin, ito ay isang bahay. Yan ang kanyang konsumo. Ngayon, ano yung pwedeng maitulong ng power saving box na to para natin ma-reduce yung wattage consumption na kung saan yung binibilang ng ating metro, doon nagbabase yung binabayaran natin kada buwan. Tama? Okay. Tingnan natin, kapag ginamit natin itong power saving box na to, ano yung pwedeng mangyari doon sa wattage consumption ng ilaw? Unang, iba't ibang appliances. Magtetest tayo ng iba't ibang appliances para at least makita natin kung gaano ka-effective itong ating power saving box na to. Okay. Nawawala kasi kung hindi ko na Okay, so ito. Outlet ng bahay natin, buhat yung ilaw sa bahay, isaksak natin yung device, tingnan natin kung ano mangyayari doon sa ating consumption. Ano na lang po yung kinukonsumo ng 40 plus, naging 10 na lang. Wow. So, ibig sabihin, kapag meron kang ganito, yung konsumo ng mga ilaw mo sa bahay mo, mababawasan, marireduce niya. Okay. Yan yung isa na kung saan ay nagiging benefit natin dito sa ating power saving box. Ano pa ba yung mga appliances na ginagamit sa bahay? Okay, mag-try ulit tayo. Ano pa ba? Electric fan. Meron ka ba uto electric fan dyan na pwede nating testingin? Sige, ano mo na lang dito yung electric fan. I-try natin dito. Yan, sak natin. Ang electric fan, ang wattage consumption niya is, tingnan natin, i-ano natin doon sa, ano niya, 57. Yan yung wattage consumption ng electric fan kapag ka gumagana siya o ginagamit natin. Ngayon, pag ginamitan natin ang power saving box, 26 point something na lang. Diba? So, yan po yung ano, ito yung power saving box kung saan siya yung nagre-reduce ng wattage consumption. Okay. Pag tinanggal natin, balik na naman siya dun sa dati. Ganun siya, ganun yung nagagawa. Ngayon, ang gawin natin, pagsabayin natin yung dalawa. Pwede bang sabay yung ilaw, yung washing machine, yung electric fan, yung aircon, pwede pong magsabay-sabayan. Buhay natin ang ilaw. So, ano nga yung consumption? 90 plus. Ngayon, subukan po natin ilagay ito. 68. Yan na lang yung kinukonsumo niya. So, almost 30% ang kaya niyang i-reduce. Yan po yung maganda. Ngayon, pag pinatay natin si ilaw, dahil dimotor ang electric fan, sa halip na 50 plus, naging 25 na lang. Yan yung nagagawa ng power saving box. Ganun po siya kaganda. Basta ang masasave natin dito sa ating device, nakalagay naman 15 up to 45% ang kaya niyang i-decrease doon sa ating consumption kada araw or kada buwan. Yun yung nagagawa niya. Okay. So yun po. At ano po mga benefit nito? Ang benefit nito, una, nare-reduce yung wattage consumption. Number 2, pinoprotektahan yung ating mga appliances. Bakit?
siya ay nagsisilbing regulator din ng current. Ibig sabihin, kung ang current dito sa lugar ay sabihin natin hindi stable or yung voltage ay nag-ups and down kasi may mga ganong sitwasyon. May mga lugar na mababa, may mga lugar na mataas. Once na mag-brown out sa isang lugar, yung tinatawag na upsurge current o yung biglang pasok ng kuryente, minsan na masyadong malakas. Ngayon, ang maganda, pag pumasok yung current na yon sa loob ng property mo, mula dun sa kontador, papunta dun sa breaker, pag ito nakadirect na sa breaker, siya yung kokontrol nun bago pumunta sa mga appliances mo. Yun yung maganda dito. Nire-regulate niya yung current na papasok sa lahat ng mga gumagalang appliances, even ilaw sa loob ng bahay. Ikalawa, yung voltage naman, inire-regulate din niya. Ini-stabilize yung voltage na papasok sa bawat appliance. Yun yung maganda dito sa ating device. Yun yung mga benefit niya. At eto may tinatawag na power corrector, yung tinatawag na advanced technology power factor corrector. Na kung saan, pansinin ninyo, kapag binuhay natin yung ilaw, ang wattage niya is 25 watts. Na inaasahan mo, yun lang yung kukonsumuhin ng ilaw kapag binuhay mo. But in reality, kumukonsumo siya ng 40 plus. Pero 25 watts lang nakalagay. Ngayon, ang ginagawa ng ating itatama niya. Pansinin nyo ha, pag sinaksak natin to, itatama niya lang yung kung ano yung konsumo. Ang galing. Imaginin mo, sa 10 watts pala, yung 25 watts na yan, pwede niyang pababae na kung saan, doon sa 10 watts, gagana, walang nabago doon sa function ng ilaw. Hindi man lang lumabo. Ganun pa din sa... Ganun pa rin. Pero, pag binagbasihan natin yung consumption, 10 watts lang. Pero ang nakukonsume niya, 10.2 Yes. lang. Oh, yun yung maganda dito. Kaya ito yung isang benefit na makita natin at makukuha natin sa device na to. Ganun lang siya kasimple. Okay. Ngayon, siya, malakas din tong kumonsumo. Kasi ano yan eh. Ay talagang imaginein mo ang plancha. 800 plus. Oh, imaginein mo yan ha, 800 plus. Na kung saan, nainit. Mabilis, mainit. Yan, medyo mainit na. Ang gagawin natin, Mabilis din mag-consume ng ano. kung dito natin siya isasaksak at nakasaksak po ito, eto na lang po yung Kanina consumption niya. 800. 800 plus. Yan. Ano na lang? 251. 25 na lang. 25 point something. 25. Oh. Pero still, umiinit. Nakapag-plancha. Still umiinit pa rin. May talaga. Oh, mainit talaga. So yun yung isang nakita namin na napakalaking bagay na kapag gumagamit tayo ng mga malalakas sa kuryente, makakalis tayo ng malaki. Ano yan? Good for, sa lahat ng appliance na gagamitin mo, pwedeng isa lang ganyan. Oo naman. Pero, ang outlet na to, para lang sa dalawang ito ha, wala kang ibang isasaksak dito. Wala po. Ito lang. Bakit? Kasi, ang tawag dito sa outlet na to, ito yung resistive outlet para sa umiinit na dalawang appliances lang. Hindi pwede ang oven toaster, hindi pwede ang... Eh, paano aircon? Ang aircon, centralized na siya. Pag basta nakasaksak to sa iyong circuit breaker, Okay na. automatic siya. Centralized na siya. Yan ang kuryente. Yan yung nag-aalok din ng sunlight. So, yan. So, alisin natin yung electric fan. Doon tayo sa isang araw tayo. Hindi na po. Okay na ako ate. Salamat po. Madami na. Oo. So, buhay natin. Na din po. Hindi na ako kumuha. Kaya, Yan. salamat na lang po. Oo. 1,000, Congratulations. 1,089 watts. Ay, Don? 1,089. 1,089 watts. Malaki na. Malakas talaga yan. Kaya nga. Ngayon, ang gagawin na natin, Ganyan ko. dito mo na siya sasaksak. Iinit sa madaling araw. Iinit sa ganito po. Tapos, Anak ko po. ito na. Babae. So, pwede nakakabit na yun doon. Gabi niya. Wala nang alisan, ganon. Ang gagawin mo.
Ganun ginawa ko sa bahay eh. Ulit, magkakapit. So from 1,100 watts, Sa gabi ka, i-sterilize ng bote ng ano sa pampa. 26 na lang po. 26 watts. Pero tinan mo, maya-maya, iinit na rin. Oh. From 1,000 watts, Naging, 26 watts. oo. Sobrang laki. Kasi dun sa 26 na yan, kaya na niyang painitin talaga. Ayan, may power na siya. Pero maya-maya ang konti init. Kasi gradual siya. O yan, ang wattage siya. Singaw naman. Ayun. So yun yung trabaho nito. Ano, sabi-sabi. Na hindi naman pala kailangan ng mga appliances yung sobrang taas. Merong switch, merong outlet, merong circuit breaker o yung breaker na tinatawag, and then ito yung meter reader na ang inire-represent naman ito kung sa bahay mo yung kontador. Kasi ang binabasa ng kontador kasi kilowatt. Ang binabasa naman ito wattage consumption. Yung kada appliances na ating i-test dito, ma-specify niya kung gaano siya kumakain ng kuryente. Okay, let's say itong ilaw. Ang ilaw 25 watts siya talaga. Yun yung nakalagay. Pero tingnan natin yung consumption. Kaya lang, doon sa Lucena, 40 plus to. Bakit dito 33? Ano na, yun, Mababa ang kuryente. Ito yung actual na... Demo. Hindi, yung ito talagang gamit natin. Yes. Oo. Ayan, yan, yan. Ang kuryente dito, Ito ayan yung o. kuryente dito. Imagine mo, 100 ano lang. yung voltahe ninyo dito, makakasira ng appliances yan kung wala kang ABR. Ano ba yung ABR? Yung ABR, yun yung regulator Auto ng volt. current. Para pag pumasok sa iyong appliances, makuha niya yung tamang pangangailangan niya. Kaso, bababa yung voltahe. So, kapag nagkaroon ng brownout o yung tinatawag na upsurge current, yung biglang pasok ng kuryente, pwedeng tumaas pa ng higit sa 220, pwedeng makapinsala ng mga appliances.